Bago ang lahat, kinumpirma ni Coach Nick Nurse na si LeBron ang magiging primary facilitator ng Sixers. So meaning siya ang magiging primary ball handler. Sinabi din ni Coach Nick Nurse tuloy pa rin si Tyrese Maxey sa pagiging playmaker. Parang baligtad at parang kailangan din ng dalawang bola kung si LeBron ang primary ball handler at si Maxey ang magiging playmaker. Pero nangyari na rin kasi sa Lakers yun eh. Tatlo sila ni Luka at ni Austin Reeves kasama na si LeBron. Saka paano pa nila hahatiin yun kay Jaylen Brown at kay Joel Embiid kung sakaling si Embiid healthy na for next season plus BJ Edgecombe. Kasunod pa nun, sinabi din ni Coach Nick Nurse hindi na si LeBron ang magiging primary, secondary at tertiary scorer kundi sina Maxey, Jaylen Brown at si Embiid. Ang magiging role ni LeBron ay maging playmaker at shot creator. Kailangan nyo ata 5 bola or 4 na bola, tig-isa yung 4 na best player ng Philadelphia. Nirecommend pa ni Rich Paul na mas better na kung si LeBron ay maging Draymond type player, mambebetlog ng kalaban. Kung may gagayanin man si LeBron na role, mas better siguro yung ginawa ni Carmelo Anthony dati na para lang makabalik siya sa NBA, kinain niya yung pride niya para maging 6-man at iniwan na niya ang pagiging starter. Based pa sa mga write-ups, ito ang unang beses sa karir ni LeBron na hindi siya ang primary or consider din na secondary or tertiary scorer. Pwede ding hindi siya yung best third option ngayon sa Philadelphia. Last season, imbes na maging third option, wala siyang pinagpilian nun kundi maging second at first pa rin dahil nawala si Luka at si Austin Reeves dahil sa mga injuries. Parang rookie lang din si LeBron ngayon dahil yung stats niya halos kaparehas nung rookie season niya na mas better pa rin naman sa ibang rookie nung nakaraang season. May average siyang 21.6 rebounds, 7 assists, 1 steal, 51 and 31%. Sa loob ng 60 games na meron pa siyang 33 minutes per game. Since 2023 season, meron na kasi mga discussion na kailangan ng bawasan ang minuto ni LeBron. Noong 2024, sinabi ni Darvin Ham mag-i-implement siya ng minutes cap kay LeBron na under 30 minutes. Sinakyan lang ni LeBron yon na sinabi niyang okay lang sa kanya at susunod lang siya sa magiging practice ng Lakers. Kaagaling lang kasi nila noon sa conference finals at gustong bumalik. Nasunod naman yung expectation ni Darvin Ham na less than 30 minutes si LeBron, 29 minutes. Pero after kasi ng game na yon kung saan natalo ang Lakers, sinabi ni LeBron mas preferred niyang magstay sa loob ng court. Kaya inalis din ang minutes cap ni LeBron noong mga sumunod na game. Nagkaroon siya ng 37 minutes sa next 10 game nila. Sa Sixers, projected na babawasan or matutuloy na rin yung minutes cap ni LeBron na iniintay rin naman niya noong mga nakaraang taon dahil hindi rin niya di umano kinakaya yung minuto dahil nagkakaroon siya ng injury. Kaya best time sa Philadelphia na magkaroon siya ng minutes cap or less than 30 minutes yung lalaroin niya dahil meron na siyang mga kasamang scorer. Yung second unit nga lang ang questionable kung kakayanin yung ibang team, particular yung division nila. Based pa kay Coach Nick Nurse, ngayong offseason, nasa kondisyon si Embiid, healthy na player at nagpapakondisyon pa talaga bago pumasok ang training camp. Pero hindi alam kung ano mangyayari sa regular season dahil nga sa schedule ng mga games. Si Ben Simmons naman nagpaparecruit kay LeBron para makabalik ng NBA dahil sinabi niyang gusto ulit niyang bumalik ng Philadelphia. Dinugasan niya kasi ng malaking kontrata, mukhang naubos na yung pondo, grabe kasi man-chicks, mga high profile pa. Ngayon, nagre-ready si Ben Simmons na magkaroon ng NBA comeback. Bukod sa meron siyang injury sa likod, primary ball handler din ang laro niya na walang jump shot. Kaya ako sinabing dinugaan niya yung Philadelphia dahil kay Ben Simmons nagsimula na yung mga player na papasok sa kanilang ikalawang kontrata kahit hindi sila maging MVP, Defensive Player of the Year or kaya multi-time All-NBA First Team, pwede makakuha ng 30%. Si Ben Simmons kasi yung unang player na nakapag-negotiate sa kanyang kontrata na kapag siya ay third team, 28% ang iaangat at kahit second team, nasa 29% at All-NBA first team, 30%. Kaya si Jalen Duren kahit All-NBA third team, humihingi siya ng 30% pero sa original Derrick Rose rule, hindi naman pwede siyang humingi nun or hindi siya eligible. Sinimulan lang talaga ni Ben Simmons.
Nasa Sixers pa yung mga player na merong mataas na usage rate. Si Embiid, Maxey, Brown, pati na rin si LeBron. Ready di umanong mag-sacrifice si Brown dahil kung titingnan siya yung may pinakamataas na usage rate last season na nasa Philadelphia. 35%. Itong si Brown behind kay Luka na 38. Si Joel Embiid kapag naglalaro 33%. Plus si Maxey na meron 28%. Kailangang ibaba ni Jaylen Brown sa usual 29 or 28% usage rate yung ginagawa niya sa kada game. Parang si Taguro dun porsyento yung pinag-uusapan. Nung kasama ni Jaylen Brown si Jason Tatum noong 2025, meron siyang 29% usage rate. Andun pa nung time na yon si Holiday at si Kristaps plus si Derek White. Mataas pa rin yung level ni Maxey kumpara kay na Kristaps, Holiday at Derek White na mga defensive player naman noong nakaraang taon na naglalaro pa sa Boston. Kaya kahit hindi sila umiscore, depensa naman yung binibigay nila. Pero mostly ngayon, offensive player yung nasa Philadelphia. Yung usage rate kasi ang rating para malaman kung gaano gamit na gamit ang isang player. Ito yung para sa lahat ng aspect or stats sa loob ng court. Doon papasok si LeBron kung itutuloy niya yung kanyang minutes cap para mabawasan din ang usage rate niya at makasabay kina Embiid, Maxey at Brown. Kaya sabi ko kanina parang baliktad dahil si Maxey ang isa sa best player ng nakaraang taon pero siya ang magiging playmaker. Nasa prime pa si Maxey ngayon. Si Jaylen Brown naman sinabi niyang siya ang magsasacrifice ay nasa prime din siya. Silang dalawa ni Maxey in papers ang best backcourt duo pagdating sa East. In papers, dapat kina Maxey at Jaylen Brown mag-a-adjust. Ang nangyari, yung mga prime player at top player ng nakaraang taon, sila ang mag-a-adjust ngayon. Since sinabi nga ni Nick Nurse na siya ang primary ball handler, nasa Sixers din kasi ang pinakamahirap na division last season. Kasama doon ang Boston, Knicks, Raptors at Nets. Sa 5 na yan na nasa Atlantic Division, 4 ang nakapasok sa playoffs kasama na ang Philadelphia. 4 na beses nila makakaharap ang mga teams na nabanggit. Ang pinaka-worst sa division nila last season bukod sa Nets ay Raptors na ngayon andun pa si King Kawhi na hindi sigurado kung maglalaro sa kanila or ibabalik sa Clippers. Para magandang laban ulit yun na magka-division ulit si LeBron at si Kawhi katulad nung nasa West silang dalawa ang Clippers at Lakers na ilang beses nagtatapat na nagkokos ng tiebreaker kapag papasok ang playoffs. Pwede pa kasing mabago yan na ang isang team sa division nila makakatapat nila ng 5 beses dahil yon sa play-in tournament. Katulad na nangyari last year sa San Antonio at Thunder. Halos magpalitan na sila ng muka. Nagtapat na ng 5 beses sa regular season tapos nagtapat pa ng 7 beses sa playoffs. Ang Sixers ang pangalawa na pinakamababa sa division ng Atlantic nung nakaraang taon. 20% ng games ng Sixers makakatapat nila yung nasa division nila sa Atlantic. Sila ang may pinakamalaking move sa off-season nitong taon. Lamang ang Philadelphia kung palakasan lang din ng mga player sa papel. Andun pa kasi ang Boston na questionable kung magiging contender pa rin sila na ngayon pinatatamaan ito si Jaylen Brown na mas fit daw sa Boston itong si Paul George. Grabe din tong si Paul George Meron na agad episode sa Boston para sa kanyang podcast. Yung Nets malamang rebuilding process pa rin Ang Raptors kahit ibalik sa kanila si Brandon Ingram, sila pa rin yung isa sa best defensive team last season at posibleng papasok din ang susunod na taon. Sila ang top 5 defensive team at kung mariretain nila si Kawhi, tataas pa yung depensa nila plus yung kanilang offense. Ang Knicks naman ang defending champion at buo pa rin yung lineup at isa sa posible magpahirap din sa Philadelphia. Ang Knicks kasi ang pwedeng kopyahin ng Sixers dahil ang Knicks nagdidepende kasi sila sa kanilang starting unit or 5 player nila sa starting lineup pero magkakaiba ng role yun, hindi katulad dito sa Philadelphia na mga star player yung nasa starting unit nila.